Quarter 3, Edukasyon sa Pagpapakatao, Summative Test Number 2. Letter A. Pag-aralan ang mga larawan. Iguhit ang bilog kung ang larawan ay tumutukoy sa karapatan ng bata na magkaroon ng masustansyang pagkain, at puso kung ang larawan ay tumutukoy sa karapatan ng bata para makapag-aral. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Letter B. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang tala kung tama ang isinasaad sa bawat pangungusap, at X kung mali. Una, mag-aaral akong mabuti para maging masaya ang aking magulang. Ikalawa, pipiliin ko lamang ang pagkain na aking kakainin tulad ng candy, sorbetes at tsokolate. Ikatlo, hihikayatin ko ang aking mga kamag-aral na mag-aral ng mabuti. Ikaapat, kakain ako ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Ikalima, ang batang may kapansanan ay may karapatan ding makapag-aral. Letter C. Lagyan ng check ang larawan kung nagpapakita ng magalang na pagsunod sa magulang at nakatatanda, at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, anak, pakikuha mo nga ang timba sa banyo. Sige po, Nay. Ikalawa, anak, matulog ka ng maaga, may pasok ka pa bukas. Mamaya na po, Tay. Ikatlo, anak, tulungan mo nga akong magbuhat ng palanggana. Ako na po, Inay, ang magbubuhat. Ikaapat, Sam, pakilinis mo nga itong basong pinag-inuman mo. Kaya naman ni Nanay, sa akin pa pinapagawa. Ikalima, anak, bumili ka nga ng toyo sa tindahan. Ayoko nga, Tay, tinatamad ako.
Letter D. Isulat ang titik T kung ang alituntunin ay pantahanan at P naman kung ito ay pampaaralan. Una, huwag makipag-away sa kapatid. Ikalawa, igalang ang guro sa lahat ng oras. Ikatlo, matulog sa tamang oras. Ikaapat, pagpasok sa paaralan sa takdang oras. Ikalima, bigyan ng tamang oras ang paggamit ng cellphone o computer. Quarter 3, Araling Panlipunan, Summative Test Number 2. Letter A. Lagyan ng check kung ang isinasaad ng sitwasyon ay nakakaapekto sa pag-aaral at X kung hindi. Una, malakas ang radyo ng kapitbahay. Ikalawa, may naglalaro ng basketball sa tabi ng paaralan. Ikatlo, tahimik ang simbahan na malapit sa inyong paaralan. Ikaapat, maingay ang mga tao sa palengke na malapit sa paaralan. Ikalima, maingay na naglalaro ang mga mag-aaral sa katabing silid-aralan. Letter B. Unawain ang mga sumusunod na sitwasyon at isulat ang letra ng tamang sagot. Una, maraming dumadaan na mga sasakyan sa tabi ng paaralan. A. Tahimik ang mga ito. B. Walang nakarinig sa mga ito. C. Maiingay ang takbo ng sasakyan. Ikalawa, may mga nagtitinda sa tapat ng paaralan. A. Hindi sila nakakaabala. B. Tahimik lamang ang mga ito. C. Maraming maiingay na nagtitinda at bumibili. Ikatlo, tahimik na naglalakad ang magkaibigan sa labas ng silid-aralan. A. Pasigaw na tinawag ang magkaibigan. B. Hindi sila nakakaabala sa mga mag-aaral. C. Pinaalalahanan ng guro ang sumigaw na mag-aaral. Ikaapat, masayang nagtatawanan ang magkaklase habang nag-aaral ang iba. A. Hindi mauunawaan ng mag-aaral ang kanilang aralin. B. Lubos nilang naintindihan ang aralin. C. Nakisaya na rin ang ibang mag-aaral. Ikalima, masayang nagsisigawan ang mga naglalaro
malapit sa kanilang paaralan. A. Nakikisigaw din ang mga mag-aaral. B. Natutuwa sila sa masayang mga manlalaro. C. Hindi maunawaan ng mag-aaral ang pagpapaliwanag ng guro. Letter C. Punan ng mga angkop na salita ang sumusunod na talata. Isulat sa sagutang papel ang letra ng iyong sagot. Narito ang mga pagpipilian. A. Tahimik. B. Simbahan. C. Maingay. D. Paaralan. E. Ilog. Maraming patlang ang makikita sa ating bansa. Ang mga ito ay maaaring matagpuan malapit sa mga patlang, gubat at bundok. Ang iba naman ay makikita malapit sa patlang, barangay hall, palengke at iba pang pampublikong lugar. May epekto ang paligid ng paaralan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Magiging mahirap ang pagtuturo ng mga aralin sa lugar na patlang at magulo. Mas madaling maiintindihan ang mga aralin kapag patlang at payapa ang paligid. Letter D. Tingnan ang larawan sa bawat bilang. Iguhit ang masayang mukha kung tahimik ang paligid ng kanilang paaralan at malungkot na mukha kung maingay ang paligid ng paaralan. Iguhit sa sagutang papel ang iyong sagot. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, Quarter 3, MTB MLE, Summative Test Number 2. Letter A. Piliin ang tamang gamit ng malaking letra sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Una, Juan de la Cruz. Ikalawa, Disyembre. Ikatlo, San Juan City. Ikaapat, Lunes. Ikalima,
Ako ay 7 taong gulang. B. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang pagkakasulat at mali kung di wasto. Una, malalaki ang mga baka. Ikalawa, ako ay si Ginang Reyes. Ikatlo, ang bayabas ang paborito kong prutas. Ikaapat, yehey, panalo kami sa palaro. Ikalima, si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Letter C. Tukuyin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Una, masarap ang nilutong ulam ni nanay. Ang salitang nakasalungguhit ay masarap. Malinamnam o marami. Ikalawa, maginaw sa Baguio City. Ang salitang nakasalungguhit ay maginaw. Malambot o malamig. Ikatlo, ang aming kapitbahay ay mabait. Ang salitang nakasalungguhit ay mabait. Mabuti o masipag. Ikaapat, matayog ang mga pangarap ni Kyle. Ang salitang nakasalungguhit ay matayog. Mataas o malusog. Ikalima, malawak ang lupain namin sa probinsya. Ang salitang nakasalungguhit ay malawak. Malakas o maluwag. Letter D. Lagyan ng check ang patlang kung ang pares ng salita ay magkasalungat at X kung hindi. Una, basa, tuyo. Ikalawa, malayo, malalim. Ikatlo, makapal, manipis. Ikaapat, malakas, mahina. Ikalima, malaki, maliit. Quarter 3, Mathematics, Summative Test number 2. Letter A. Hatiin sa dalawa ang bawat set. Isulat ang kalahating bilang nito sa patlang. Una, ang kalahati ng 8 ay patlang.
Ikalawa, ang kalahati ng 12 ay patlang. Ikatlo, ang kalahati ng 6 ay patlang. Ikaapat, ang kalahati ng 14 ay patlang. Ikalima, ang kalahati ng 10 ay patlang. Letter B. Hatiin sa 4 na magkakaparehong dami ang mga bagay sa set. Isulat ang sangkapat nito sa patlang. Una, ang sangkapat ng 12 ay patlang. Ikalawa, ang sangkapat ng 4 ay patlang. Ikatlo, ang sangkapat ng 16 ay patlang. Ikaapat, ang sangkapat ng 8 ay patlang. Ikalima, ang sangkapat ng 20 ay patlang. Letter C. Kulayan ang isang bahagi ng mga hugis sa ibaba. Isulat ang tamang fraction sa loob ng kahon na katumbas ng kinulayan mong bahagi. Halimbawa, ang sangkapat ng tatsulok. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, Quarter 3, Filipino, Summative Test Number 2. A. Piliin ang wastong panghalip sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, si Sarah ay magaling kumanta. Patlang ang kakanta bukas. Siya o ikaw? Ikalawa, ako at ang aking mga kaibigan ay nagpunta sa parke. Patlang ay naglaro ng habulan. Kami o tayo? Ikatlo, Cheska ang pangalan ko. Patlang ay 7 taong gulang. Siya o ako? Ikaapat,
Ana, nakuha mo na ba ang premyo mo? Patlang ang nanalo sa patimpalak. Siya o ikaw? Ikalima, sina Chris, Larry at Sam ay aking mga kapitbahay. Patlang ay nakatira sa Premium Street. Sila o kami? Letter B. Piliin ang panghalip sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, magaling siya sa pagsayaw. Ikalawa, aalis kami bukas papunta sa probinsya. Ikatlo, tayo ay maglilinis ng silid-aralan mamaya. Ikaapat, magsasagot na ako ng aking module. Ikalima, ikaw ang magbabasa ng kwento sa harap ng klase. Letter C. Basahin mo ang talata upang masagot ang mga katanungan. Isulat sa patlang ang iyong kasagutan. Tapos na ang klase sa unang baitang ni Ginang Jean Evasco. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang hinihingal na sina Marcus at Jacob. May hawak na pitaka si Marcus. Napulot daw niya ito ngunit hindi alam kung kanino isasauli. Kaya naisip ng dalawang bata na ipaalam sa guro ang pangyayari. Inabot nila ang pitaka kay Ginang Evasco para mabuksan at malaman kung sino ang may-ari nito. Laking gulat nila nang makita ang ID sa loob ng pitaka. Si Binibining Marina Ayunzo pala na kanilang punong guro ang may-ari nito. Laking tuwa ng punong guro nang maibalik sa kanya ang pitaka. Nagpasalamat ng lubos si Binibining Ayunzo sa mga batang matapat. Una, sino ang nakapulot ng pitaka? Ikalawa, sino ang kanilang guro? Ikatlo, kanino nila dapat isauli ang pitaka? Ikaapat, kung ikaw ang nakapulot ng pitaka, gagawin mo rin ba ang ginawa ni na Marcus at Jacob? Bakit? Ikalima, ano ang paksa ng talata? Letter D. Ipabasa mo ang tula sa iyong kasama sa bahay. Makinig ng mabuti upang masagutan mo ang mga katanungan. Batang Kinalulugdan ni Mary Jean E. de Villeres. Batang mapitagan, magalang saan man. Laging kinalulugdan, kaya't kinatutuwaan. Hinahangaan, pinupuri ninuman. Tapat, totoo, may tao o wala man. Mapagkumbaba, mababa ang kalooban. Masunurin,
utos ay hindi kinatatamaran. Masigasig sa anumang gawaing pampaaralan. Kasipagan, hindi kailanman matatawaran. Una, ano ang pamagat ng tula? Ikalawa, sino ang kinalulugdan? Ikatlo, ano-ano ang ginagawa ng batang kinalulugdan? Ikaapat, bakit dapat tularan ang batang mapitagan? Ikalima, ano ang paksa ng tula? Quarter 3, English, Summative Test number 2. Letter A. Draw a heart in the box if the statement is a sentence, and draw a triangle if the statement is a non-sentence. 1. The book is thick. 2. What is the title of the story? 3. Two pigs. 4. Small hen. 5. Horses and cows. 'B. Write TS in the box for telling sentence and AS for asking sentence, and add the correct punctuation mark at the end of the sentence. 1. I love watching movies. 2. What is your favorite fruit? 3. The trees are tall. 4. I have a new dress. 5. Where did he go? 'C. Complete each sentence with the appropriate word listed in the box below. These are the choices: mother, market, teachers, pupils, father. The members of the family are blank, blank, brother, sister, and baby. The words related to school are principal, blank, and blank. The words related to the community are the police officers, doctors, shop, and blank.
Letter D. Write the correct word from the box shown in the picture. These are the choices: doctor, sister, teacher, red, and barbershop. Quarter 3, MAPE, Summative Test number 2. One, musika. Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A sa mga tunog sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. Dagundong ng tambol. B. Tahol ng aso. C. Kalantog ng pompyang. D. Tiktilaok ng manok. E. Busina ng sasakyan. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, two, sining. Lagyan ng check kung ang bagay o gamit ay may sapat na ukit o hulma upang makalikha ng detalyadong imprenta. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Una, papel. Ikalawa, ampalaya. Ikatlo, bato. Ikaapat, langka. Ikalima, tubig. Three, PE. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagpapahayag ng mabilis na paggalaw. Kulayan ng asul ang kahon kung mabilis at pula kung mabagal. Una, naubos kaagad ni Jack ang kanyang tanghalian. Ikalawa, malamig ang tubig kaya natapos agad ni Shane ang kanyang pagligo. Ikatlo, sumayaw si Prince ayon sa tugtog ng kantang Taki-Taki. Ikaapat, inabot ng 1 oras si Joey sa pagsulat ng kanyang pangalan. Ikalima,
Dahan-dahang hinilamusan ni Princess ang kanyang mukha. Ika-4, health. Letter A. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tamang paggamit ng tubig at malungkot na mukha kung hindi. Una, isara ang gripo pagkatapos gamitin. Ikalawa, itapon ang natirang tubig sa baso. Ikatlo, gumamit ng tabo at timba tuwing maliligo. Ika-4, gamiting panlinis ng kotse ang ginamit na tubig sa paglalaba. Ika-5, hayaang nakabukas ang gripo kahit hindi ginagamit. Letter B. Magbigay ng 5 bagay na pinagmumulan ng indoor air pollution.